Nag-stop kami dito sa Polomolok para magpakita kay Auntie ng talentong Pinoy. Ayan, si Kuya gumagawa ng kawayan. Yes, very comfortable. You see? So this is what we buy when we have a garden. We look for a space and then we come and buy like this. When it's already ready, or pwede mo mag-customize. They can also do customize. Asa mo kakuha kawayan? Diri lang. They are just getting the bamboo around. You see? Look at this bamboo. They are huge. Kapilang nga niya. Mo nang last price? O hangyo anay pa na. Around 2M. This is for 2M or 1.5M. UGX, you can have this one. What do you think? Cheap or expensive? Cheap. It's cheap. In Uganda, it's a bit more expensive. And in Uganda, because wood is much more expensive. Let's go check the other houses, the one with the bedrooms. Okay. Alright. So, mostly eto mga area ng Polomolok talaga yung mga gumagawa nito. Pwedeng magpa-customize, pwedeng bumili ng ready-made na. Auntie, look! From scratch. This is a skeleton of a kubo. Yeah, so kubo can be for resting or for sleeping. So let's go inside. Kuya, pwede naman yung tanawin. Pila ka rooms? This is 1 bedroom house. 1, 2, 3. Nice. Bahay kubo. Yes, we call it bahay kubo. Let's go inside. Ha? Baka lang. Ha. Alright. So this is 1 bedroom. A decker, like a double. Let me see. Wow, a double decker. Yes. So you can see like a couple and 1 child can fit here. Then you can have your dinner, lunch. Look at that. So comfortable. Very comfortable. Would you like to just live in a house like this? Yes, sure. It's nice. Nice. Let us ask them also the price of this one. So this is the living room or sitting area. Very windy. So in Philippines weather, this one really works. Pabida din yung nanay ko, si Jollibee din eh. 1, 2, 3. Pak, one more. 1, 2, 3. Yay, good job. Ooh, nice. Lunchtime tayo guys. Dito tayo sa Timuan, Jensen. Hari po dyan ha. Tatlo. Ay! Nag-vlog ka ng good ano, Polomolok, ay tupi. This week lang. Yes. Dadara, nagkaon. Tatlo anigang ha. And isa ka fried chicken. Pak. Kay mama, walang sayang. Oh. Pag ganito ang kasama nyo kumain, guys, masarap magbayad ng bill. Eh? Bone marrow. Oh, bone marrow is finished. Grabe, ang bilis namin kumain, guys. Ubos. Hindi makakuha ng before and after na picture kayo. Pak! Ito lang ang natira dahil busog na. So, ang in-order namin ay bulalo, pansit, talong na salad, at saka sabaw ng kambing. And pritong manok at saka langka, nagata, ayun. Sold. Ayan, inuubo kasi ang mga bata, guys. Swallow. Auntie is giving them medicine, then they are in line. Good job! Done. High five. And vitamins, later vitamins. Okay. Kavi's turn. Wow. Okay. Say thank you, teacher. A few moments later. Alright guys, maayong buntag. Jensen, maayong buntag sa lahat sa inyo na nanonood. Time check tayo, alas 12 na ng hapon, ng tanghali. Dito sa Jensen, ayan, flex ko lang ang aking Chitenge fabric tote bag. Hindi pwedeng nagbebenta lang tayo. Dapat meron din tayong model. Kahit bawas sa benta, bawas.
bawas sa pangkabuhayan showcase. Pero ngayon, aalis na ako dahil ang dami kong gagawin. Meron akong listahan ng mga must do ngayong araw kahit Lunes. And maghahanap din pala ako. Alam niyo kung saan ako excited? Maghahanap ako ng maliit na pwesto dito sa syudad ng Jensan para magkaroon ako ng sarili kong tindahan for the first time ever in my life after 33 years of existence. Alam ko may magko-comment na naman sa inyo dyan, Madam 33 ka pa lang pala. Akala ko tana 53 na. Grabe naman kayo ka-harsh. So let's go guys, let's start our day today. And of course, samahan nyo pa rin ako sa aking araw-araw na kwento. I'll see you guys in today's episode. Guys, so ang una kong gagawin muna ngayon, first on my list, is medyo mahaba-habang listahan to. Pero sabi ko nga sa inyo, ano yung tumutulong sa akin para ma-make sure na hindi ako makapagsayang ng oras ko at saka ng gasolina ng sasakyan, is to make sure na nalista lahat ng gagawin ko for today. Kasi wala akong runner na gagawa niyan. So ngayon, una kong gagawin is priority on the list, which is the PhilHealth obligation. Kailangan kong i-update yung aking record dahil yung record ko dito ay pagkatagal-tagal na talaga. Hindi kasi ako nakakauwi masyado sa Pilipinas. So ngayon, i-update ko pati yung mga pangalan ng mga bata under my name at kung ano yung mga kailangan bayaran. So, let's go. Sana mabilis lang siya dahil naku! Ang dami-dami talaga natin kailangan gawin. But anyway, stay with me for this episode. At bago ko tapusin etong pinupoka ko sa inyo, makapag-greet nga muna sa lahat po ng ating mga single parents out there. Hello. Sana okay po kayong lahat ngayong araw. Laban kaban. At sa lahat ng mga OFW na namimiss ang Pilipinas, kamusta po kayo? Sana nag-e-enjoy kayo sa aking mga kwento-kwento at sa mga videos namin. Ayan, mag-iin na. And let me know what you think, guys. Let me know whatever it is down on the comment section below. Nakakatuwang magbasa ng comment minsan kahit hindi po ako nakakapag-react sa mga comment ninyo or nakakapag-reply. I am reading most of them, if not all of them. Ayun. So yeah, stay with me, you guys. Right, guys, nag-stop ako dito sa Japan Surplus sa Jensan. This is JL Japan Surplus. Ayan. Parts, isog sa gamay parts. Ayun. JL Japan Surplus kasi may nag-message surplus. Pero gusto ko siyang i-check kasi na-curious ako dahil first time ko makakita ng Japan Surplus dito sa Jensan. So pasukin natin, let's see. An eternity later. Okay guys. So napasok ko na at na-check na natin yung kanilang tindahan. Unang-una, malayo siya sa main center ng city. Gusto ko kasi yung busy dahil ang plano ko, yung linya ko talaga na nag-e-enjoy akong gawin. So surplus for me is not my line. I can't feel it in my bones. I cannot feel it in my soul. Kahit na pinasok ko na yung loob, hindi pa rin ako nakaka-feel ng spark. Para lang yung love life. Ayun. So let's go to the next stop, which is yung totoong kailangan ko gawin, which is PhilHealth. So, tara! Sabi ko guys, na kapag mga ganitong takbuhan ng mga documents, dapat meron kayong dalang lahat. Original copy ng lahat-lahat. Kung may mga anak kayo, dalhin niyo yung mga birth certificate, marriage certificate, passport, picture, ballpen, photocopier, dalhin niyo na rin kasi kita nyo. Pero dala ko dito sa sasakyan. So, ayun guys. So believe it or not, ang last ko nag-update ng records is way back 2015 pa, OMG, 8 years ago. So ngayon, i-update ko na mag-change ako ng last name. At the same time, mag-a-add ako ng dependent. So i-add natin si Chico at si Kulit-Kulot sa ating PhilHealth. Kasi dapat yun yung nauna. Dahil alam niyo mga bata guys, hindi natin kontrolado ang kanilang mga nararamdaman. Alright, so mabuti na lang dala ko ang kanilang original birth certificate at ang marriage certificate. So photocopy lang tayo. Okay guys, successful ang aking PhilHealth processing. Bali, in-update ko lang talaga. Binigay ko sa kanila lahat dahil kompleto naman. Pero kung babalik kayo dito sa Pilipinas sa mga OFW natin, huwag niyong kalimutan ang inyong PhilHealth number kasi importante yan para mag-fill up. Tsaka yung mga documents nyo na din. So sabi nila, ang ganda ng office for one. Sabi nila, magme-message daw sila within this week or next week
kung updated na yung records, and then kailangan kong bumalik sa office para ma-update yung aking pagbayad quarterly, which is 1,200 pesos. Not bad, kasi I want to update it so I can use it immediately for medical purposes. Ayun, mga bills ng hospital, you guys. Importante yan, para hindi tayo mabankrupt. Ayun. Yun. Joseph, nasaan ka na? Joseph Wisto ng Uganda. Kailangan ko ang tulong mo dito. Tingnan mo yung madam mo, ang daming ginagawa. So pupunta ako ng LBC para magtanong magkano yung sending sa LBC papuntang New Zealand at Canada. O, di ba bongga yung mga customer natin, guys? Hi Jollibee, bida ang saya. Let's go inside LBC. Next, please. Okay. Nandito na naman ako ngayon sa Philippine Post Office, General Santos City Branch. Hinahanap ko ang aking national ID, guys, para naman maklaim nila akong Pilipino. Pero hindi pa daw dumating. Nag-apply ako January, February, ngayong 2023, nung last na umuwi kami. Pero chinek nila sa system, hindi pa available. So, sa mga kababayan natin, mga OFW na nakapag-apply ng kanyang... Tigas naman ng... Tigas ng pinto ng van para ako manganganak. Anyway, sa mga nag-apply na ng kanilang national ID, mga OFW at mga kapwa natin Pilipino, para maklaim po, kailangan nyo yung inyong stub. Ang akin, meron akong picture. So, chinek nila yung stub, iniscan nila sa computer, wala pa. Wala lang, gusto ko lang meron na tayong ID. at wala pa daw, not found. Princess Yiga not found daw, guys. Let's go. Next is, where are we going next? 2,000 years later. Okay guys, time check, 2:00 ng hapon. Ang dami kong gutom kanina, busog pa ako, tapos bigla akong nagutom kakaantay ng transaksyon. Gutom na gutom yung lola ninyo. So eto, nandito kami kay mama ulit, kasi dito masarap yung lunch. Parang wala akong gana ng ibang food eh. Eto, meron kami pagkain. So, pastil ulit tayo. Ma, isda gyapon ni siya or manok? Walay manok? Tuna lang siya. Tapos hanap na lang tayo ng street food. Ayan, maraming street food choices. O, pak. Merong mga prutas, merong mga turon, merong fishball, merong kwek-kwek, merong manok. And then, marami pang iba. So, kain muna tayo, guys. Sana nakapag-lunch na din kayo. Kung wala pa, kain na. Para hindi tayo malipong. Malipong or makuyapan or ang tawag dyan sa Tagalog. Nakalimutan ko. Alright, let's eat up. Bulsa na po ang problema, ana, nakalimut. Ay naman, no? Hari, oh, bulsahan man. Ayan, guys. Update natin dun sa African fabric na damit ni mama. So, by the way, ang tela po natin from Africa ay baliktaran yan. Oh. Kung ano yung nasa labas, ganun din sa loob yung kanyang quality. So, si mama pinatahi niya ng jump shorts. Ang ganda ng kulay, oh. So, later, itatry on ni mama pag natapos na. Then, meron din kaming ginawang malong para sa special friend. Malong at saka bolero. Etong isa, guys, ginawa ni mamang cardigan. Again, baliktaran lahat ng tela natin. Kung anong sa loob, ganun sa labas. Sige, good, maisuot. Pinatahi ni mama ng cardigan at saka malong. And then yung green at purple, pinatahi niya ng jump shorts at saka dress. Yun. So, partneran mo lang ito ng sleeveless at saka leggings. Pwede na. Ayan. Ang ganda ng tela, oh. Sleeveless at saka leggings, pwede na yan, guys. Palagyan lang natin ng bulsa. Alright.